meron daw mga rumors na nasa listahan si Sara Duterte ng ICC at baka ipa-aresto na rin. At mismong si VP Sara Duterte binanggit niya nasa listahan siya. So basically, they're talking of the same thing, no? Anong basa niyo rito? Why they're talking about the possibility of her also being the subject of an ICC arrest warrant at this time? Papaawa? Nagkukuha ng simpatya sa tao? Especially, lagi nilang pinalulutang, no? I-connect natin. Lagi nilang pinalulutang na di umano, dinukot ang dating Pangulong Marcos. Anuhin natin to. Aralin natin to. Kinidnap. Una, makikidnap ba siya? Nandun yung pamilya niya at the time. Nandoon si Kitty. Legal age na yon. Kaya wag sabihin, okay? Ang rights kasi ng na-aresto, okay? I-allow any member of the family to visit, ba? Any member of the family. Hindi sinabi sa rules na all members of the family. Any member of the family. May or pa yun, or the doctor, or the lawyer. So, nung nandoon si Kitty, legal age, anak ni dating Pangulong Duterte, was that not enough para makomply yung batas? So, dapat wag natin baguhin yung batas. Any member of the family. So, saan yung violation doon? So, nakikita ko, lagi na sinasabi, kinidnap, imagine, kinidnap, pero may pa-pizza, may pagkain, may doktor, may lawyer. At the same time, tandaan natin, si E.S. Medialdea, di naman kasama yan sa manifesto. Sa ating pagkakaalam. Sa aeroplano? Siyang sumama. Okay. Company. Si dating Pangulong Duterte. So, hindi siya kinidnap. So, sa ganitong laging pinalulutang nila, hindi matapos-tapos yung pagbibinta ng pangkikidnap, gusto nilang palitawin na if ever dumating yung warrant of arrest, ganyan din ang gagawin sa kanila, kikidnapin. So, ang dating ngayon sa tao, naku, napaka-cruel naman, napaka-abusive ng gobyerno, nangingidnap. When in fact, that's wrong. So, ang claim pa, di ba, arbitrary detention? Yes. Di ba? Paano magiging arbitrary detention? Yung saan ba siya umupo at that time na siya nasa Villamor Air Base? Oh, 'di ba may recommendations din itong si Senator Amy, no? Again, medyo weird nga dahil hindi pa naman tapos yung hearing. Meron na siyang mga recommendations, pero style niya 'yun eh. Pinapa-imbestiga niya in time for the election. Okay. Ganun ba? Nagulat ako doon Pang-election pala 'to. Surprising Ay, nagkamali ba ako? Sorry naman. Hindi ko alam. Nagulat ako, pang-election pala to. Okay. Hindi kasi pinapa-imbestigahan niya sa ombudsman, di ba? In so many words, gusto niya makasuhan itong mga official ng BBM administration. Di ba? Siguro para sa akin basa ko is para, kasi ito lang if ever magkakaroon ng warrant of arrest, baka, di ko alam maybe the same people will make the operation kung meron So this one way na, oops, igil kayo. Kasi people are monitoring you. Abusado kayo. Yun ang tingin kong gusto niya palitan. Pero ito yung tanong, Attorney Claire, no? Kung sakali mag-issue muli ng arrest warrant or warrants itong ICC, kunwari kinabato, kung sino man, will the Marcos administration do the same thing? Implement the arrest warrant and surrender them to the ICC? Kung susundin naman ang commitment muli sa Interpol, tingin ko hindi magpapasubali na gawin muli. That's my take. Hindi pa ito pinag-usapan, hypothetical tayo Opo. Tingin ko, since kung ang pag-uusapan natin ay yung commitment sa Interpol, pagsunod sa batas ng RA 9851, I think gagawin pa rin. At saka unfair naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yun, kung sa kanya lang i-implement, di ba? Parang bakit siya lang? Okay. Ito bilang huling punto, Attorney Claire. Ito lagi kong binabanggit ito sa programa na yung hamon galing sa mga Duterte, in particular kay Sara Duterte o yung banta patungkol kay President Marcos, hindi simpleng political squabble .
pwedeng buhay niya yung nakataya dito, lalo kung babalikan natin yung kanyang pagmumura, yung pagsasabi na kumontak na siya ng papatay kay BBM, sa First Lady, at kay Romualdez kung may mangyari daw sa kanya. Of course, sabi niya, no joke, no joke. How important kay President Marcos itong magiging resulta nitong midterm elections, in particular sa senatorial election? Kasi alam natin, nakangamba niya si Sara para sa kanyang mga kandidato, at hindi lang yun. She's also campaigning against candidates. At alam natin, crucial dyan yung bilang sa Senado dahil sa paparating na impeachment trial. So, how does the president view this? Okay. Una-una, hindi ako yung campaign manager ng alyansa, no? Pero ang sa akin, ang nadidinig ko kay Pangulo, pagdating dyan, it's not really for purposes of impeachment, but paano niya magagawa yung mga batas, paano mapapagawa yung mga importante na mayroong partisipasyon ang mga senador. Let's say, gagawa na isang batas. So kapag siyempre, kaaliado mo, at pare-pareho kayo ng goal, mas madali. Parang mas madali. Diba? Pero hindi ko nadinig na yung gustong pagpanalo ng Pangulo sa mga sa miyembro o mga senatoriables ng alyansa ay para against kay VP Sara. So, hindi ko yun nadinig. I'm sorry. Pero yun yung, kung may mga pag-uusap sila sa kanilang grupo, hindi ko alam. Pero pag kami nakakausap with that, hindi ko nadinig na it's for the impeachment. Pero ito, sa analysis niyo, Attorney Claire, no? Can President Marcos live with an acquittal of Sara Duterte sa isang impeachment trial? Kasi for example, nalusutan niya yan. Can you imagine the political leverage that she would have? Sasabihin, binato niyo na lahat sa akin. Acquitted ako. Hindi niyo ako na-convict. Diba? Parang, anong dating nung kay President Marcos? Lalo tumataas yung approval rating at saka trust ratings ni Sara compared dito kay BBM na bumababa. Can he live with that? Yung ganung resulta. Ayoko magsita for that issue, on that issue. Hindi ko pa siya nakausap on that. Pero so, kaya anong analysis niyo? Anong analysis niyo ron? Okay, ito kasi pag nagme-meeting talaga kami, especially sectoral meetings, mga private meetings, puro yun proyekto. Hindi namin na pag-uusapan si VP Sara. True. Kung may napag-uusapan man sila kung sa alyansa, hindi ako kasama doon. So, hindi ko masasabi yun. Pero when it comes to the meetings ha? Kasi minsan mag-umagat hapon ng meetings Sectoral meetings, private meetings, with the concerned cabinet secretaries. Di ko siya nadinig na nabanggit ang pangalan ni VP Sara. Mukhang hindi siya bothered? So, hindi siya bothered kasi mas bothered siya pag hindi natupad yung mga proyekto na inilahad sa kanya pero dapat matupad kaagad. At pagka medyo nababagalan, gusto niya mabilis, dapat matapos agad yung proyekto. Yun yung nakikita ko sa kanya. Pero when it comes to VP Sara, hindi niya nababanggit pag nandoon ako Hindi niya nababanggit pag nandoon ako. So hindi ko mabasa kung okay bang ma-impeach, hindi ma-impeach. So wala akong masabi pagdating doon.